Tunay nga Panginoon, na ang banal na Espiritu ay lagi mong ipinagkakaloob sa amin. Isang patnubay na iniwan ng Panginoong Jesus upang gumabay sa amin sa kabutihan. Ama, sa oras na ito, muli mong ipaalala sa amin ang kahalagahan ng banal na Espiritu na dapat maging templo ng aming katawan. Sama-sama po tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Muli, Panginoon, papuri sa iyo, napakabuti mo. Ang oras na ito ay muli ka nag-iimbita upang makarinig kami ng mensahe. Panginoon, tawarin mo po ako sa aking mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Paglilinis, kapaspusan ng Espiritu Santo ang aking hinihingi. Gayon din po ang mga nakikinig ngayon. Paspasin mo sila ng banal na Espiritu, lalo na ngayong January 1, 2021. Ito po dapat ang araw na nagsisimula kami na linisin ang mga karumihan ng aming puso upang ang banal na Espiritu ay laging manahan sa amin. Lord, maraming pong salamat sapagkat sa araw-araw, sa ang blessing na tunay na makamtan namin, ay ang blessing mula sa iyong mga salita na makapagbibigay sa amin ng pagbabago na maging bagong nilalang. Bagong New Year, bagong nilalang. Yan ang inaasahan mo sa amin, Panginoon. Naway galang namin ang oras na ito, i-focus namin ang aming spirito sapagkat hindi ka namin nakikita at ang Diyos ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Bigyan natin ng oras ang Panginoong nagbibigay sa atin ng oras. Samantalang siya naman talaga ang katotohanan ng buhay. At tanging sa kanyang mga salita lamang tayo dapat mamuhay. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, welcome po sa The Word of God. Special topic. So, kanina po umaga, tapos na akong gospel. Yung pong tinatawag nating Friday Gospel. Opo, kung nakapanood po kayo, yan. O kaya kung di pa nakapanood, pwede nyo pong balikan niya sa YouTube channel ko na Angelica Dorde, yung mga nakalipas na gospel. Okay? So, ngayon po, habang nagpapahinga ako, meron po akong Facebook friend na nag-message sa akin. So, humihingi siya ng advice, kumbaga godly advice, about sa sitwasyon niya. Kasi po, may sitwasyon siya na gusto na niyang magbago o magbalik loob sa Panginoon. So, sabi ko sa kanya, makinig ka na lang kako sa Facebook live ko ngayon kasi para sabi ko kung ano man ibibigay ko sa yung advice, gusto ko rin ma-share sa iba kasi yung kinakalagyan niyang problema, hindi lang naman siya ang meron nun Buong mundo nakakaranas ng ganong problema. So, sabi ko, makinig ka na lang. Sabi ko, gano'n, para na sa gano'n. Maunawaan mo kung ano ba talagang gusto ng Panginoon. So, kung babasa nyo po doon sa aking ipinost, no, na nakalagay doon, special topic is about lust. Ano ba sa Tagalog yung lust? Yung tawag ng laman. Amen? At pumapasok doon yung Exodus chapter 20 verse 14. Yung Exodus po nasa Old Testament yun, no? At sa Exodus po, doon po nakasulat ang 10 commandments ni God na ibinigay kay Moises. So, alam naman po natin yung 10 commandments, no? Usually, pag tayo pupunta ng simbahan, nakikita natin sa labas yan. Yung 10 utos ng Diyos. At, naano din yan, no? Na telenovela. Di po ba? Yung ika-6 na utos. Di po ba? Kung natatandaan nyo, no? Yung ika-6 na utos, ibig sabihin nyo na huwag kang mangangalunya. So, yung Exodus chapter 20 verse 14 is about adultery. Yung do not commit adultery. Amen. Kasi po yung Facebook friend ko na yun, sabi niya nga, since 2021 na, gusto na niyang iwanan yung kanyang buhay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Sa madaling salita, gusto na niya magbalik loob. Kaya lang, ang problema, ganito kasi yung sitwasyon niya. Kasal siya sa kanyang asawa, and then naghiwalay sila. Dun sa kanyang unang asawa, meron siyang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Tapos ngayon, naghiwalay sila. Ang nangyari,
syempre, hiwalay siya. Lalaki tong sinasabi ko ha. Natural, nalulungkot siya. So, humanap siya ng ibang makakarelasyon. So, yung nakarelasyon niyang babae ngayon is, tawag dito, may asawa din, hiwalay din. So, sa madaling salita, para silang hiwalay na nagsama. At yung pagsasama nila nagbunga. Nagkaroon sila ng 3 anak pa. So, imaginein mo no? So, meron siyang anak sa unang asawa, 2. At nung maghiwalay sila, nakatagpo siya ng isang babaeng hiwalay din, nagkaroon sila ng anak ng 3. So ano ngayon yung sitwasyon doon? Ano ngayon ang gagawin niya? Kung ba, ikaw yung nasa kalagayan niya, anong gagawin mo? Kung halimbawa, gusto mo nang magbalik sa loob sa Diyos, pero nabubuhay ka sa adultery. Yung kumbaga, pangangalo niya. Amen? Di po ba? Kasi kitang-kita natin na yung kanyang sitwasyon ngayon, nasa buhay siya ng pangangalo niya. Kasi ganito po yan. Una sa lahat, ang sex o pagsisiping ng isang babae sa lalaki, sa Bible po, inaalaw lang yan sa mag-asawa. Kailangan po kasal ang lalaki at saka babae bago sila magsiping. So, kung ikaw ay may boyfriend o may girlfriend ngayon at nagsiping kayo, papasok yung salitang premarital sex, yun po ay mortal sin. Amen? Yun po ay pangangalo niya. Ang pangangalo niya naman hindi lang doon sa lalaki o babaeng may asawa, hindi. Kahit binata ka, kahit dalaga ka, basta nakipagtali ka sa partner mo na hindi naman kayo kasal, mortal sin po yun. Amen. So, sabi ko sa kanya, kasi alam niyo po ang pagsunod sa Panginoon, talagang totally surrendering po yan eh. Ano ibig sabihin? 100% na pag-surrender. Hindi tayo pwedeng magtira sa sarili natin na Lord, hindi ko kayang iwanan tong kinakasama ko. Kasi meron na kaming mga anak. Nagkakasundo naman kami, hindi kamukha nung unang asawa ko, lagi kami nag-aaway, hindi kami magkasundo, hindi po ba? Pero, kung isipin mo, tama ba yun sa paningin ng Diyos? Amen? Sinabi po sa Bible na, ang pagsunod sa buong kautusan, ngunit paglabag sa isa, ay paglabag sa lahat. Hindi natin masasabi sa Panginoon na, Lord, sa 10 utos mo, nasunod ko po yung 9. Hindi po ko, iginagalang ko po yung aking ama at ina, nagsisimba po ako pagkalinggo, hindi po ko kumukuha ng hindi ko pag-aari, hindi po ako sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi po ako nagnanakaw, hindi po ba? Hanggang sa makarating ka na sa 9 na utos. Pero pagdating yung 9 na utos, natupad mo, naganap mo, pero pagdating sa 10, nangangalunya ka. So, isa palagay mo ba sa paningin ng Panginoon, yung 9 na utos, na ibinigay sa'yo, nasunod mo, magiging dahilan para bigyan, konsintihin ng Diyos yung pangangalunya mo. Di ba hindi? Di po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, iwanan mo ang lahat. Pasanin mo ang sarili mong krus at sumunod ka sa akin. Parang yung kwento ng mayaman, at nung binatang mayaman, yes. Kasi sa gospel, merong kwento na tungkol sa binatang mayaman. Kasi itong binatang mayaman to, yaman-yaman niya talaga. Nasa kanya na lahat. Nasa kanya na, no? Ngayon, lumapit siya sa Panginoong Jesus. Tinanong niya, Panginoon, ano po bang gagawin ko? Gusto ko po talaga makapunta sa langit. Gusto ko po talaga. Ngayon, sabi pa niya, parang ipinagmayabang pa niya na, nagagawa ko naman po lahat ng 10 utos Nagagawa ko po lahat siya, no? Maaari, no? Nagagawa niya lahat. Sabi ng Panginoon, ganun ba? O sige, ganito ang gawin mo ha, kung gusto mo talaga makapunta sa langit. Ipagbenta mo lahat ng ari-arian mo. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. So, sa madaling salita, lahat ng kayamanan niya, ibibigay niya sa mahihirap. Pagkatapos, pupunta siya sa Panginoon, maglilingkod siya sa Diyos na mahirap pa sa daga. Alam mo kung anong naging reaction ng mayamang binata? Nalungkot siya. Sabi niya, sa loob-loob niyang yaman-yaman ko, bakit ganun ang utos sa akin ng Panginoon? Sinusunod ko naman 10 utos ng Diyos. Pwede namang yung kayamanan ko, gamitin ko sa pagtulong ng kapwa. Hindi yun ang punto ng Panginoon. Ang punto ng Panginoon, dapat kaya nating iwanan ang lahat
para talikuran natin ang ating kasalanan at tayo ay sumunod sa Panginoon. At ang sinasabing pagpapasan ng krus, ibig sabihin, yung mga bagay na ayaw nating gawin, masakit sa atin, lahat yung gagawin natin para sa Panginoon. Yun yung pagpapasan ng krus. Di po ba? Kaya sa sitwasyon, nung sinasabi na, nung Facebook friend ko na naghihingi ng advice na, ano ang gagawin ko? Hiwalay ako sa aking asawa, may pamilya ako ngayon, pero hindi kami kasal. Nagbunga ang aming pagsasama ng 3 anak. Ano ang gagawin ko? Kaya nga sabi ko nga sa kanya, kung gusto mo talagang makasunod sa kalooban ng Diyos, ikaw mag-decide sa sarili mo. Meron kang free will. Di po ba? Kasi kahit pangaral, alam nyo kasi ang isang tao, kahit pangaralan pa yan ng pare, ng pope, kahit sino pang mangaral dyan, kahit sino pang mangaral sa atin, tayo pa rin ang huling may say. Tayo pa rin magde-decide. Amen? Pero kung ako ang tatanungin nyo, sa pagkakakilala ko sa Panginoon, talaga pong mortal sin ang pangangalo niya. Yung nakikisama ka sa hindi mo asawa, kahit sabihin mong happy family kayo. Kasi may kasulatan dyan eh. Ang sabi ng Panginoon, kung talagang dumating sa punto na talagang gusto nyo na maghiwalay mag-asawa, kailangan meron kayong legal na kasulatan. Amen? At kung sakaling may legal kayong kasulatan, palagay natin na talagang meron kayong legal na kasulatan na naghiwalay kayo. Di po ba? Hindi pa rin pwedeng magsiping ang isang lalaki at isang babae hanggat hindi sila kasal. So, anong punto ko doon? Kahit pala hiwalay na siya sa kanyang unang asawa at nagkaroon sila ng legal separation, hindi pa rin siya pwedeng makasama sa iba hanggat hindi niya pinapakasalan. Nakuha niyo yung punto ko. Kasi yung marriage po, o ang kasal, ay isa sakramento yan eh. Sakramento. Commitment yan. Hindi yan dapat binibigyan ng pinapasukan ng kasalanan na yun nga, yung pangangalo niya. Amen? Pero, alam naman po natin ng Diablo, ginagamit niya talaga yung lust. Di po ba? Yung tawag ng laman. Amen? So, kahit hindi po sa mag-asawa, di po ba? May mga lalaki o babae na nakikipagtalik sila sa ibang babae o ibang lalaki na hindi naman nila asawa. Bakit? Tawag yun ng laman eh. Amen? Lalo na kung yung sabi nga, yung babae na o yung lalaki lumalapit. Pero alam nyo, itong panandaliang kaligayahan na ito ay may mga consequences. May bunga. Maaaring sabihin natin, hindi mo ako nakikita ng asawa ko. O hindi ka nakikita ng asawa mo, kitang-kita ka naman ng Diyos. Amen? Tsaka hindi yun. Yung ating katawan should be the temple of the Holy Spirit. Kapag tayo ay nakikipagtalik sa ibang tao na hindi naman natin asawa, hindi Holy Spirit yung nananahan sa atin, kundi bad spirit. Amen? Tawag nga ng laman eh. At tuwang-tuwa si Satanas nun. Amen po? Kasi sa panahon nga ito, iba na kasi yung tingin ng tao eh. Since marami nang gumagawa sa social media, marami na tayong nakikitang mga sikat na tao, celebrity, or politiko, na gumagawa ng lust o kalaswaan, sige tayo. No? Minsan yun pa ang pinupuri natin. Amen? So, ano pa ba yung mga uri ng pangangalo niya? Kasi akala natin ang adultery yung sa lalaki lang at babae na hindi mag-asawa. Maraming form yan eh. Same sex, yes, same sex. Pumapasok dyan yung adultery. Di po ba? Pinagbabawal nga ng Diyos na ang lalaki at babae magtalik na hindi sila mag-asawa. How much more pa kaya yung lalaki sa lalaki at babae sa babae ang magtalik? Hindi po ba? Di mas lalong karumal-dumal yun sa paningin ng Panginoon. Kaya tibo ba sa kwento sa Bible, yung Sodoma at Gomora, di ba? Pinaulanan ng asupre, apoy ng asupre, dahil nga nagtatalik na ang kapwa babae, kapwa lalaki. At nangyayari po ngayon yan sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Okay na sa tao na, hindi na sila nahihiya na ipagmalaki na, ang partner ko yun, kapwa ko babae, kapwa ko lalaki. Hindi na sila nahihiya. Bakit? Sapagkat para sa kanila, ang katwiran nila is, wala naman akong tinatapakang tao eh. Hindi naman kayo nagpapakain sa akin. Yun ang masama sa ating mga tao. Nakatingin tayo sa ating gusto. Hindi natin iniisip na, gusto ba to ni Lord?
Gusto ba ni Lord na ang iniibig ko at pinagmamalaki ko sa social media is kapwa lalaki, kapwa babae? Sa palagay kaya yung mga followers ko, yung mga tao makakapanood, makapagbibigay kaya ako sa kanila ng aral ng Panginoon? Amen? Malaki pong pagkakasala natin, akala ba? Akala na kasi ng tao, nagkakasala lang tayo pag halimbawa hindi mo iginalang yung magulang mo, hindi nagalit ka, hindi lang yun eh. Meron pang isang form ng pagkakasala, yung nagiging dahilan ka ng pagkakasala ng iba. Kaya kung halimbawa isa kang sikat na tao at gumagawa ka ng labag sa kalooban ng Panginoon, nagpapakita ka ng lust, nagpapakita ka ng adultery, nagpapakita ka ng mga tawang ng laman, ginaya ka ng taong humahanga sa'yo. Kasalanan yun. Naging sanhi ka ng kasalanan ng kapwa mo. Amen po? Kaya dapat sa panahon na ito, lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos at pagpapaalala. Amen? So, maya-maya, babalikan natin yung tungkol sa problema ng Facebook friends ko. Sa ngayon lang, nagbibigay ako sa inyo ng mga iba't ibang form ng lust. Ano pa yung form ng lust? Yun, sabi nga sa Matthew, o sa Mateo, yung pag-iisip ng malaswa sa isipan. Kasalanan yun. Sapagkat sinabi nga sa Mateo, ang sinong mang tumingin ng may mahalay sa isang babae, sa isip niya ay nangalunya na siya. Amen. Alam po natin na lahat ng tukso ay nagsisimula sa ating isipan. Our mind is the battle ground of the devil. Diyan tayo binubulungan ng diablo. Kaya pag halimbawa, nag-iisip tayo ng malalaswang bagay, kakasala na po tayo nun. Bakit? Ine-entertain natin eh. Hindi nga lang natin ginagawa pa, pero nandun na yung entertainment eh. Nagsisimula na. Amen po? Di po ba? So ano pa yung mga panunood ng mga pornografiya sa YouTube? O kung saan mang site yan. Kapag nanonood tayo ng pornography, asahan mo, wala ang presensya ng banal na espiritu dyan. Ang nakapresent din sa ating puso, sa ating templo ng ating katawan, ay ang bad spirit. Amen? Di po ba? Kaya, kasi once nanonood ka ng pornography, ano bang tinatawag niya sa'yo? Yung laman natin. Di po ba? Nabubuhay yung mga senses natin, nagkakaroon tayo ng pagnanasa sa ibang tao, pangangalo niya, ano din po yun, lust din po yan. At huwag nating kakalimutan na yung lust, ano yan, isa yan sa mga 7 deadly sin. Isa yan sa mga 7 deadly sin. Talagang impyerno ang pupuntahan natin yan. Amen po. Kaya dapat maging aware tayo na yung konting kaligayahan, konting tawag ng laman, kasalanan. Paano ko, halimbawa, nasa state ka ng ganung pagtawag ng kasalanan, bigla kang kunin ni Lord. O kaya biglang dumating ang Panginoong Jesus for His second coming. Di po ba? Kasi tayo, sabi sa Bible, walang puwang sa langit ang mga taong nakikiapid. Di po ba? Yung mga same-sex marriage, yung mga same-sex relationship. Amen po. Kasi ginagamit ng diablo ang salitang pag-ibig. Kasi alam niya na ginagamit ng Diyos na God is love. So, gagamitin din niya yung salitang pag-ibig, pero meron tayong tinatawag na bawal na pag-ibig. At yun po ang hindi dapat. Amen po. So, doon sa sitwasyon na sinasabi ng Facebook friend ko na anong gagawin niya. Sa akin, kung ako i-advise ko sa kanya, hiwalayan niya yung kinakasama niya ngayon. Kahit may 3 anak pa sila. Magbalik loob siya sa Diyos. Amen. Hanggat may panahon pa. Kasi, hindi naman natin masasabi sa Panginoon na, Lord, naging mabuti akong asawa, anak. Hindi. Nasa stage ng kasalanan. At alam natin sa Catholic faith, ito po nakausap ko po isang pare. Sabi ng isang pare, hindi pwedeng tumanggap ng komunyon ang isang lalaki at isang babae nagsasama sa isang bubong na hindi sila kasal. Kaya kung halimbawa, kayo ay kasalang sa huwes, hindi kayo pwedeng tumanggap ng komunyon kapag nagsisimba. Kailangan merong basbas
ng simbahan ang pagsasama ng isang babae at isang lalaki. At ang communion po, bigyan natin ng malaking respeto. Hindi porke nakikita natin marami nangungumunyo, sige pila. Hindi ganun yun, sapagkat ang tinatanggap natin ay ang katawan at tugo ng Panginoong Hesus. Di po ba? Kaya kung tayo nangungumunyo na nasa state tayo ng kasalanan, ng pangangalunya, nagkakasala pa tayo, nadodoble pa yung kasalanan natin. Sapagkat yung communion o yung ostia na nilalagay natin sa ating bibig, ang Panginoong Hesus mismo yun eh. Tapos gusto mo ba ang katawan ng Panginoong Hesus pumapasok sa isang masamang babae o masamang lalaki? Di po ba? Kaya kailangan magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili. Kasi alam ng dyablo sa panahon na ito ang kailangan ng tao eh. Pride. Diyan siya papasok, tawag ng laman. May makita kang sexy na lumapit sa'yo. Hindi po ba? Tapos papatulan mo, tawag ng laman yun at yun ay kasalanan. Amen? Kaya, kung gusto natin talagang makasunod sa kalooban at gusto natin talagang makapasok sa langit, yun ang pinaka-the best. Yun nga sinasabi ng Panginoon na gusto mo sumunod sa akin, kalimutan mo lahat, iwanan mo ang lahat, pasanin mo yung krus mo. Di po ba? Kaya sa sitwasyon niya, kailangan, kasi hindi naman siya legal na hiwalay sa kanyang asawa. Walang legal eh. Usap-usapan lang eh. Di po ba? So, kailangan hiwalayin niya yung babaeng kinakasama niya na hindi sila kasal kahit may anak pa sila. Kasi tayong tao, kapag pinili natin maging single dad, maging single mom, pangatawanan natin. Hindi yung pinipili natin maging single dad, single mom, pagkatapos hanap na naman tayo ng ibang relasyon. Hindi po ba? Kaya nga nagpapakasal ang tao eh. Para yun na ang forever niya. Ang problema kasi sa panahon ngayon, nagpapakasal, ang lalaki at babae, pagdating ng pagsubok sa buhay mag-asawa, nag-iiwanan. Ano yung commitment na ipinangako natin sa harap ng Diyos na for better and for worse, for richer and for poorer, till death do us part. Amen? Wala, iba na yung panahon ngayon eh. Pag nagkaroon ng problema sa pera, pag yung lalaki nangaliwa, kapag, hindi ba? Naghihiwalay na. Nasaan yung commitment kay God? At sino ang unang naapektuhan ng mga anak? Di po ba? Lagi natin sinasabi, mahal kita anak. Kapatid, kung mahal mo talaga ang anak mo, una mong mahalin ang kanilang totoong nanay, totoong tatay. Yun ang totoong pagmamahal sa anak. Sapagkat ang buong pamilya ay regalo ng Diyos. Pero minsan tayo pa yung gumagawa, pumipili na maging mawasak to eh. Dahil sa sarili nating pride, di tayo makapagpatawad sa ating partner. Nagkasala, nangaliwa, di natin mapatawad, di ba? Lahat naman tayo nagkakasala eh. Sino bang hindi? Di po ba? Kapag nagkakasala sa atin ng ating kapwa, hindi natin dapat sila pinapersecute kasi meron silang spiritual na karamdaman. Di po ba? So, kailangan mag-decide siya eh. Mag-decision ka hanggat may panahon pa. Salamat sa Panginoon, binibigay pa tayo ng panibagong araw para maging new creation o bagong nilalang. Amen po. So kung halimbawa may kakilala kayo na ganong sitwasyon, kailangan po talagang hiwalayan yung babae o lalaki kung hindi sila kasal. Kasi mortal sin po yun, nabubuhay sila sa pangangalunya. Huwag natin in-insist yung ating gusto na, Lord, nagmamahala naman kami, di magkasundo naman kami, may anak naman. Hindi yun eh, hindi yun ang utos ng Panginoon. Amen. Ang utos ng Diyos ay perpekto, kailangan sinusunod natin. Na kahit masakit sa atin, na tanggapin, na sundin yun, yun ang utos niya eh. So, kailangan iwanan niya yung babae, suportahan niya yung mga bata, stay single, huwag siyang gumalaw ng kahit sinong babae, kasi pangangalo niya yun. Amen po. Kasi marami na pong ganyang sitwasyon ngayon. Na dumadami na lang kasi akala nila, okay na yan, ako naman, no? Majority wins na, ginagawa na ng mga sikat na artista yan eh. Kapag hindi sila nagkasundo, sige, hiwalay. Di na naman nagkasundo, hiwalay na naman. Diba? Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kung hindi tayo makakarinig ng salita ng Panginoon, mabe-brainwash tayo sa nakikita natin sa mundo. Akala natin yun ang gusto ng Panginoon. Amen. Ngayon, kung halimbawa, nag-decide yung Facebook friend ko na nagsabi sa akin anong gagawin niya. Nag-decide siya na
10 years na kami nag-aasawa, 10 years na kami nagsasama nitong pangalawa kong kinakasama. Kasi walay nga siya sa asawa niyang original. No? May 3 kaming anak. Pero para sa Panginoon, i-give up ko to. Para sa Diyos. Hindi po ba? Kasi yung asawa mo, o yung kinakasama mo ngayon, hindi ka naman niya maliligtas sa impyerno eh. Hindi po ba? Hindi. Dahil ang Diyos lang ang makakagawa sa atin yan. Ang gusto na ni Lord, kaya mong i-give up lahat kahit gano'ng kasakit para wag lang siya ang masaktan mo. Para hindi lang ang Diyos ang masaktan mo, i-give up mo yung bisyo mo, i-give up mo yung tawag ng naman, i-give up mo lahat para sa Panginoon. Yan po dapat ang ginagawa natin ngayong bagong taon. Pag-give up ng lahat na nagiging sanhi ng ating pagkakasala. Amen po. At ang last ay isang mortal sin. Amen? Actually, sabi pa nung kakilala kong pare, kapag kayo ay hindi kasal sa simbahan, hindi ka pwedeng mangumpisal. Bakit? Nangumpisal ka. Anong use nun? Kung hindi mo naman iiwanan yung kinakasama mo. Parang sinabi mo, Lord, sabi mo sa pare, Panginoon, patawarin mo po kasi may kinakasama kami. Ako ngayon, hindi ko naman asawa. O di kung pagkatapos mong magkumpisal, hiniwalayan mo, ayun, may nangyari maganda. Pero kung pagkatapos mong magkumpisal, tuloy ka pa rin sa pangangalun niya, baliwala, di po ba? Kaya mag-iingat po tayo kapag tayo nagsisimba. Hindi po tayo pwedeng mangumunyon at mangumpisal hanggat tayo ay nabubuhay o nakikisama sa isang tao na hindi naman natin asawa. Amen po. Alam niyo, pagpapakasal sa ngayon, pwede namang maging simple. Kahit sabihin mo pa, halimbawa, mga magulang mo, 25, 50 years na silang nagsasama, nasa huwes lang sila kasal, ipakasal niyo sa simbahan. Amen po. Importante po yan. Kailangan may basbas ng Diyos. Amen po. At sa mga kabataan naman na makakarinig, bago kayo magpakasal, halimbawa may boyfriend kayo, may girlfriend, bago kayo pakasal, di po ba sabi nga ang pag-asawa ay hindi parang kaning mainit na isusubo kapag napaso ay iluluwa. Itanong mo muna sarili mo, ito bang boyfriend ko, kapag ito pa yun ng babae, pag mag-asawa na kami, matatanggap ko pa rin ba? Mapapatawad ko pa rin ba? Ito bang boyfriend ko o girlfriend ko, pag ito ba'y nawalan ng trabaho at hindi na ako masuportahan, mamahalin ko pa rin ba? Hindi ko pa rin ba hiwalayan? Kapag ito bang boyfriend ko, pag kami naging mag-asawa, na-discover ko na malakas manghilik, na nananakit, na handa pa ba? Ganun po eh. Kasi ang buhay mag-asawa, hindi naman po bed of roses yun eh. Amen. Yan pala yung simula ng pagsubok. Kasi syempre, mag-boyfriend, girlfriend kayo eh. Syempre, pagka ganyang stage, talaga namang pakitaan muna ng magagandang ugali yan. Pero pag nagsama na kayo sa isang bubong, dyan na makikita ang tunay niyong ugali sa isa't isa. Amen po. Pero sana, kamukha ng sinabi ng Panginoon na ang lalaki at ang babae pag nagsasama, nagiging isa na. Kaya nga, di ba, nagbubunga sila? Di ba, kaya nga sabi ng Panginoon, ang bilin niya kay Eva at kay Adan na magpaparami kayo. Di po ba? Kaya kung lalaki sa lalaki at babae sa babae nagsasama, paano sila magpaparami? Di po ba? Actually, let's be frank. Malaking prangka tayo according to God's word. Isang malaking kasalanan na mortal sin na pagiging tomboy o pagiging bakla, transgender, etc., transman. Bakit? Mali ba ang Diyos? Nung tayo ba'y nilikha ng Diyos, mali ba siya na ginawa kanyang babae pero ngayon gusto mo maging lalaki? I don't think so. Ito ay impluwensya ng environment. Ito ay impluwensya ng gusto ng tao. Amen? Gusto ng tao. Kaya wag po nating sambahin, wag nating purihin ang mga nakikita natin sa mga social media na, sige, okay lang yan, magmahalan kayo, kahit pareho kayong lalaki, pareho kayong babae, okay lang yan. Hindi po okay yan sa paningin ng Panginoon. Isa po yung mortal sin. Isang karumal-dumal na kasalanan. Hindi po natin masasabi sa Diyos na, kahit ganito ako, kahit bakla ako, kahit tomboy ako, buti pa nga ako yung totoong lalaki, batugan, hindi ganun. Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Sapagkat ang katawan natin, dapat nating nire-respeto. Yung Holy Spirit dapat ang nangyari sa atin. Yan po yung katotohanan sa salita ng Diyos na pilit binubura ng mundo. Kasi marami nang gumagawa.
Amen. Kaya mahalaga na lagi po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Ultimo nga yung pagbabasa ng Bible, utos ng Panginoon yan eh. Ilan lang ba ang gumagawa? Nakakarinig lang tayo ng salita ng Diyos kapag nagsisimba tayo. Pero kung tutusin, everyday may gospel sa simbahan. Diba? Kaya nga itong The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, every night, alas 8 ng gabi, kung ano po yung gospel sa simbahan, yun po yung pinagninilayan natin. Kasi sa panahon na ito yung pinakamahalagang ayuda na dapat nating natatanggap sa Panginoon. Kasi ang virus ng kasalanan laging nakadikit sa atin. Amen. Kaya sana kung halimbawa lalaki ka, huwag ka nang mangalunya, huwag ka nang, kung may asawa ka, sa asawa mo na lang. Di po ba? Kasi yung katawan mo, hindi mo na pagmamayari yan. Pagmamayari na yan ng misis mo eh. At yung katawan ng misis mo, hindi na niya pag-aari yan. Pag-aari mo na yan. Hindi po ba? Kasi nga, iisa nga eh, di ba? So, kailangan, irespeto mo sila. Yung katawan, no? And besides, kahit naman hindi ka nakikita ng asawa mo, kitang-kita ng Diyos. Amen? Kapag tayo ay nag-asawa, mag-stick tayo sa isa lang. Di po ba? Hindi pagmamalaki na magiging mas lalaki ang dating mo pag marami kang babae. Diba? May mga consequences yan. Pwede kang magkaroon ng AIDS, ng herpes. Lalo mo ngayon, ng COVID, makikipaghalikan ka sa hindi mo naman asawa, kapatid, COVID, no? Diba? So sana, itong message ni Lord, iparinig nyo. Pwede nyo naman ito i-replay. Parinig nyo sa mga asawa nyo, sa mga pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo. Kaya nga, di ba sabi ko, i-share nyo tong the Word of God message sa inyong timeline para maiparating nyo ang mensahe ng Panginoon na hindi porke ginagawa ng marami, tama na. Kaya ngayon, ang daming broken family. Bakit? Nagsimula sa broken marriages. Kapag ang mag-asawa, hindi si Kristo ang nasa gitna ng kanilang pagsasama, asahan mo yan, madaling mabubuwag yan ng mga pagsubok. Sapagkat ang mga pride ng isa't isa ang mangunguna. Siyempre, dalawang tao nagsama sa isang bubong, magkaiba sila ng kinalakihan, magkaiba sila ng ugali, magkaiba sila sa lahat ng bagay eh. Pero dapat sa mag-asawa, si Kristo ang referee. Kapag feeling nila hindi na sila nagkakasundo, dapat ang Diyos ang referee nila. Pero hindi eh. Kapag nag-aaway ang mag-asawa ngayon, hindi ang si Kristo, hindi ang salita ng Diyos ang sinusunod nila eh. Yung kanilang mga pride. Alanhanin natin ang dyablo. Yan ang kanyang alas. Ang ating mga pride. Kapag nakikita niya na nagagalit na tayo, nabubwisit na tayo, gusto na tayo makigante, gagamitin ng dyablo yan para tayo'y masilo sa pagkakasala. Diba, ito ang napapanood natin na isang pulis, binaril yung mag-ina. Yung tatay, pinatay yung kanyang mga babies at saka yung kanyang asawa, binigti. Anong naglilid dyan? Pride. Diba? Na-touch yung pride nung pulis, kaya binaril niya. Na-touch yung pride nung ama, kaya pinatay niya yung kanyang mga anak. Kasi wala siyang trabaho, nade-depress siya. Kaya ingatan natin ang ating mga pride. Kailangan sa panahon na ito, humility, kababaang loob. Just say no. Alam niyo, sa pagsunod po sa utos ng Diyos, dalawa lang ang pagpipilian natin eh. Yes or no. Kung may bisyo ka ngayon, sigarilyo, alak, dalawa lang pagpilian mo. Natutukso ka magsigarilyo, Diyos o sigarilyo, sino ang mas matimbang sa'yo? Gusto mo nga makipagtalik sa iba, sex or Diyos, pili lang. Ayaw ng Diyos ng balimbing. Ayaw ng Diyos yung nasa gitna ka, na minsan mabait ka, minsan salbahe ka. Isusuka tayo ng Panginoon yan. Di po ba? Kaya yung mga tukso sa atin, lalo na sa tawag ng laman, ilagay lang natin sa isip, sino pa pipiliin ko? Diyos o sugal? Diyos o junk food? Diyos o soft drinks? Amen. Diyos o pagpapatawad? Diyos o pakikipag-away? Amen. Exodus chapter 20 verse 14. Huwag kang mangangalunya, sapagkat ito'y mortal sin. Premarital sex is a mortal sin. Same sex na nagtatalik, parehong lalaki, parehong babae, mortal sin. Amen. Yung pag-iisip mo, halimbawa nagtatalik kayo ng asawa mo, iniisip mo ibang babae, ibang ano, is a sin. Sabi nga, 'di ba, sa Matthew
Kapag ikaw ay tumitingin na may mahalay sa isang babae, sa isip mo pa lang, nagkasala ka na. Amen? Ang isip natin, the power of mind, ang lakas niyan. Kaya dyan ang battle ng evil, tsaka ng good versus good. Nagtatalo. Pero tayo pa rin na magde-decide. Kasi hindi naman tayo binigyan ng Diyos ng yung bang ibig sabihin, hindi tayo ginawang robot. Meron tayong free will. Amen? So, ingat-ingat tayo sa panahon ngayon. Mga lalaki, di po ba huwag kayong gagalaw ng ibang babae. Takot kayo sa AIDS, sa herpes, sa COVID, di ba? Nagmamask nga tayo ngayon para nag-iiwas tayo sa talsik ng laway tapos nakikipaghalikan ka sa ibang babae o sa ibang lalaki, di po ba? Takot tayo at panandali ang kaligayahan lang yan. Amen? Isipin natin na yung universal rule. Ano yung universal rule? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Eh kung pinipendeho mo ang asawa mo, o ang asawa mong babae o lalaki, gawin kaya sa'yo yun. Diba? Mga lalaki. Kami naman kayang babae manloko sa inyo, makipagtalik kayo minsan. Gustuhin nyo ba yun? Diba hindi? Hindi natin pwede sabihin na lalaki naman ako kapatid. Parang sinabi mo na sa kasalanan, namimili ng sex preference, kung babae o lalaki. Hindi Hindi po ba? Sana ganun nga yung mundo, no? Sana yung pinaka-unang rule na ginagawa natin yung universal rule, yung huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. Di po ba? So, finally, eto na yung advice ko do sa Facebook friend ko na nagtanong. Yun nga, ulitin ko na hiwalay siya sa unang asawa, meron siyang kinakasama ngayon, may 3 silang anak, 10 taon na sila nagsasama. Anong gagawin niya? Gusto niya magbalik loob sa Panginoon. Sa akin, ang may advice ko is hiwalayan mo yung asawa mo. Kinakasama mo. Kaya 10, 20, 30 taon na kayo nagsasama. Kasi biro mo, 20, 30 taon na kang nangangalunya. Araw-araw, oras-oras. Salamat ka sa Panginoon, di ka pa binabawian ng buhay. Kasi impyerno yan. Di po ba? Suportahan mo na lang yung mga anak mo. Hindi po ba? Tapos, stay single. Di po ba? Yan ang sinasabing pagpasan ng krus. Pinili mo yan Nakipaghiwalay ka Hindi, mag-single ka. Ngayon, pwede kang makisiping sa ibang babae kapag legal ka na hiwalay dun sa una at pag pinakasalan mo, kung sino man yung gusto mong maging girlfriend o boyfriend, saka palang pwedeng pumasok ang pagtatalik. Di po ba? Kasi sakramento, sacred, tinuturing na sagrado ang pagtalik dapat sa mag-asawa lang. Pero ngayon, iba na ang panahon. Ginagawa na ng kahit nino. Sabi nga, ibinababoy natin yung ating katawan. Dapat yung Holy Spirit should be the temple of our body, yung Holy Spirit. Pero wala. Madali tayong bumigay. Di po ba? Madali tayong matukso. Kaya kailangan, kung talagang mahal, itong Facebook friend ko na ito, kung talagang mahal mo ang Diyos, kaya mong isurrender ang lahat sa Kanya. At walang taong magsusurrender ng lahat ng bagay sa Diyos na hindi papalitan ng Diyos. Amen. Sa buhay natin ngayon, marami tayong kasalanan na meron pa rin tayo hanggang sa ngayon. Ang tanong ng Panginoon, kaya ba natin i-give up yun para sa Kanya? Di po ba? Ang pagsunod sa utos ng Diyos ay pagpapakita sa Kanya na mas mahal natin ang Panginoon. Kaya sana yung mga babae at lalaki na nagsasama na hindi naman sila mag-asawa, mag-isip-isip na kayo. Di ba? Tayo ay nabubuhay sa pangangalunya. Diba? Kasi alam nyo, kung hindi tayo namumuhay sa pangangalunya, sana hindi na lang nauso kasal na. Para, bakit pa nausong kasal? Kung makikipaghiwalay ka rin naman pala. Pero hindi Sabi sa Marcos, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Amen. At kung sakaling maghihiwalay man, kailangan may legal na kasulatan. At kung sakaling magtatalik man, kasal. Yun po yung maliwanag na gustong gawin o ipinapagawa sa atin ng Diyos. It's a decision. Amen. Ito po kasi yung totoo Hindi po yung totoo yung napapanood natin sa mga TV na
ay, nagsasama sila, hindi sila mag-asawa, marami na silang anak, maligaya na sila sa buhay. Hindi po yun eh. Yun po ay kasinungalingan. Amen. Kaya kung nakikinig ka man ngayon, mag-decide ka na hanggat may panahon pa. Hiwalayin mo yung asawa mo, hiwalayin mo yung kinakasama mo, suportahan mo yung mga anak mo, and then stay single. Makipagrelasyon ka sa Panginoon. Hindi po ba? Ang hirap kasi sa atin, para ba ang pag-ibig nakukuha lang natin sa ating kapwa? Hindi eh. Alam mo, ang pagmamahal sa kapwa, may limitasyon yan eh. Hindi ba? Okay, mahal mo yung kapwa mo, pero tayong tao, ganito tayo eh. Mahal natin ng tao kasi mahal tayo. Pero pag hindi tayo mahal, ay lalo din hindi natin mahal. Pero ang Panginoon, pag nagkaroon ka sa Kanya ng relationship or ng pag-ibig sa Kanya, unconditional yung Kanyang pagmamahal. Kasi ang tao, I love you because of. Pero ang Diyos, I love you in spite of. Di po ba? Kaya kung minsan, nagiging loner tayo na parang feeling natin, hiwalay na ako sa asawa, wala pa nagmamahal sa akin. Hindi totoo yun. Merong nagmamahal sa atin ng totoo. At yun ay ang Diyos. Dapat doon tayo nakakaroon ng love story. Di po ba? Inaayos kasi ng Diyos ang lahat sa buhay natin eh. Kasi kung lahat na lang ng mag-asawa na ikinasal sa simbahan, naghiwalay, kukuha na naman ng panibagong partner, ano ang respeto sa kasal? Hindi ba? May commitment kasi dyan nakatago eh. Actually, nandyan yung commitment eh. Nung tayo ikasal sa simbahan, 3 yan. Babae, lalaki, at ang presensya ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga. Sa Diyos tayo nangako. Kaya pag nakikipaghiwalay tayo dahil sa pride, ay ako sa karanasan ko bilang mag-asawa, nung hindi ko pakilala ang Panginoon, talagang dama ko yung pride. Pero nung makilala ko ang Panginoon, sabi ko, sa mag-asawa pala, para hindi maghiwalay, kailangan isa ang mababa ang kalooban. Hindi pwedeng 2 mataas ang kalooban. Di po ba? Tsaka walang iwanan. Walang iwanan. Hindi ba? Dapat nagtutulungan. Sa mag-asawa, kasi, parang kandila yan eh. Sa mag-asawa, nagniningas ang kanilang apoy, ang kandila nila. Darating ang panahon na yung isa, pupusyaw na, parang mamamatay na yung apoy ng kandila nung asawa, nung lalaki. Yung babae, nagniningas yung kanyang apoy, malakas. Hindi dapat siya magbibigay ng apoy doon sa asawa niyang dumidilim yung ilaw ng kandila. O kung pareho na silang papatay na yung kanilang ilaw, di yung Diyos na naglalagablab ang ilaw, dapat doon sila kukuha. Di po ba? Amen. Dapat, bago mo gawin sa asawa mo yon, maramdaman mo na ikaw muna unang masaktan. Nagtatrabaho ang dyablo sa panahon na ito, doble-doble. Sinisira niya ang pamilya, sinisira niya ang mag-asawa. Yan ang target niya. Kasi syempre pag sira ang asawa, hindi buo ang pamilya. Kaya may mga anak na paglabas ng tahanan, naghahanap ng boyfriend, nag-aaral pa, gusto ng boyfriend kasi naghahanap ng father image. O kaya, wasak ang pamilya, paglabas ng nagiging kriminal, gumagawa ng masama, diba? Kasi importante po kasi sa pamilya o sa mag-asawa talaga ang Diyos. Amen. Kaya mga kabataan, mga anak, aral muna kayo, wala mo ng boyfriend, hindi kayo pwedeng makapaglingkod sa dalawang master, diba? At sana, yun nga, yung virginity dapat i-reserve ng kabataan. Huwag ibibigay. Huwag kayong maniniwala na pag may boyfriend na kayo na papapatunay lang ng pagmamahal yung pag binigay mo ang sarili mo sa kanya. Sinungaling yun. Paano kung hindi siya ang nakatuluyan mo? Hindi, may second boyfriend ka, binigay mo na naman. Hindi na naman kayo. Pangatlo, pang-apat, hindi ba? Kawawa naman yung magiging asawa mo. Hindi na yung virginity ang nabigay mo sa kanya. Importante yan, alagaan natin yan mga anak. Lalo na sa panahon ngayon, na lalo sa ibang bansa, wala na sa kanilang yung virginity. Para sa kanila, wala yan, di ba? So, pero yan nga, sabi nga, our body is a temple of the Holy Spirit. Kaya mag-decide tayo sa sitwasyon natin ngayon. Kung meron tayong mga anak na ganyan ng sitwasyon, anuhin natin sila? Pangaralan, paalalahanan. Di po ba? Kasi,
Ikaw ba gusto mo mapunta ka sa langit pero yung anak mo nangangalo niya mapunta sa impyerno? Di ba ayaw natin yun? Di po ba? Huwag lang matigas ang ulo. Alam nyo kasi hanggat nandun yung pride natin, hanggat matigas ang ulo natin. Kasi ang sikreto naman para makasunod tayo sa Panginoon, love God above all. Ibigin ng Diyos na higit sa lahat, buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Kapag si Lord ang number one sa puso, maiiwan mo lahat. Maiiwan mo lahat, I tell you. Kasi siya na yung number one eh. Pero hanggang nagre-reserve ka ng para sa sarili mo, na Lord, gusto ko to, mahal ko tong taong na to, hindi ko kaya tong iwanan kasi mahal ko to. Eh kasi nasa stage kayo ng kasalanan eh. Di po ba? So, sana maunawaan nyo ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon po ay hindi mapaghusga. Ang salita ng Panginoon ay mapagmahal na pagpapaalala po sa atin. Kaya sana kung tayo po ngayon ay may ginagalaw na lalaki o babae na hindi man natin asawa, tigilan na natin yan. Kasi sinasalaula natin ang banal na espiritu sa ating katawang lupa. Kung may asawa ka, be faithful, no? Kung nangyari man noon, tapos na yun, be faithful na ngayon. Kapag nakikita naman ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin, wala tayong maililihim. At ang last ay isa sa mga deadly capital sin. Kapag naabutan tayo ng kamatayan yan, impyerno po ang kalalagyan natin. Tawag kasi ng laman eh. Masarap ang tawag nila. Iwasan natin na panonood ng mga pornography, mga pagbabasa ng mga pornography kasi yung Diablo ang yung presence ng Diablo ang nandyan. Wag din tayo mag-iisip ng mga malalaswa, di ba? Last din yan. And sana bawat parte ng katawan natin, kamay, paa, lahat gamitin natin to glorify God. Amen. Sana po na-touch ni Lord yung ating isipan na oo nga pala, ang dami kong ginagawang kasamaan na nasasaktan ko ang Panginoon. Amen. Sana lagi nating sundin ang utos ng Diyos kahit tapakan yung pride natin, kahit tapakan yung mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Di po ba? Basta mag-glorify lang natin, masunod natin ang Panginoon. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon sa muli mong pagpapaalala sa amin na aming katawan ay hindi namin pag-aari. Pinahiram mo lang ito sa aming Panginoon. Pinagkatiwala mo lang sa amin ang katawang lupang ito. Nawa ingatan namin sa mga pagkain nakakasama na nagkakadulot sa amin ng cancer, diabetes, high blood. Sa lahat, yung pangangalunya, Panginoon, pakikisama sa hindi namin asawa, pakikipagtalik sa hindi namin asawa. Panginoon, linisin mo po ang aming puso. Bawat parte namin katawan na gamitin namin para pasalamatan ka, purihin ka. Hindi gamitin namin para saktan ka. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko po ang aking pamilya na patuloy mong gabayan. Gayon din po ang pamilya, the family Martin, family Cristina, family De Castro, Balosa, family Abelia, family Felipe, family Suarez, at lahat po ng Facebook friends ko po. Dalangin ko po na yung last o yung tawag ng laman ay mawala sa amin. Kasi hindi lang naman po yung pangangalo niya, kahit po yung mga pagkain ng junk food, last po yan. Yung pagkain ng mga masasamang pagkain, last po yan. Basta yung mga tungkol sa tawag na laman na nakakasira sa pananahan ng banal na espiritu, yan po ay tawag ng laman. Tayo po'y manalangin naman namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. At sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulas tukso. Diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. So maraming po salamat muli. Inimbitahan ko kayo 8 o'clock ng gabi. Gospel po yan. Ito pong diniscuss ko, special topic lang po to. Yung gospel, which is the Friday gospel, kanina pong umaga ko yung diniscuss, no? And bukas po, may pagkakaloob ng Diyos, ang January 2, 2020-21. Saturday gospel naman po ang ating pagninilayan. Sapagkat
Importante po na hindi lang physical life, kundi spiritual life. Yan ang bantayan natin. Kasi, yung buhay natin dito pansamantala lang eh. Na nakiki-apartment lang tayo. Dapat, pinaghahandaan natin yung buhay na walang hanggan. Mahirap magsisi sa huli na sunugin tayo sa impyerno dahil sa ating mga tawag ng laman o lust o pangangalunya. Amen po. Mga kasalanan ginagawa natin. Amen. At bukas po makakasama natin si Brother Rene Santos. And nawa, bago tayong matulog, isipin natin na itong 2021, ano ba yung mga bagay na dapat kong isurrender kay God? Pangangalunya, galit, hindi paggalang sa magulang, hindi pagsisimba, yung mga kasalanan, no? At isurrender natin yun hanggat may panahon pa. Sapagkat ang pinaghahanda sa atin ng Panginoon, yung pagdating ng Panginoong Jesus anytime. Na darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Di natin alam kung anong oras, kung anong araw. Kaya kailangan lagi po tayong handa. Nawa lahat ng sasabihin natin galing sa puso natin, nag-glorify si God. Bawat parte ng katawan natin, nag-glorify si God. Kasi sa lahat yung isip natin, kailangan maging positibo yan sa pag-iisip para sa Panginoon. Kaya tayo na may nabubuhay dahil sa awa at pagmamahal ng Panginoon. Sa habag niya, no? Kaya sana ibalik natin ang papuri sa Kanya. Amen po. Lagi natin tandaan na Exodus 20:14, huwag kang mga ngalunya. Ang last ay isa sa mga 7 deadly na kakamatay. Ibig sabihin, impyerno na kasalanan. Na kung saan ang impyerno ay isang, sabi nga, liquid fire. Dagat-dagatang apoy. Di po ba? Anahin natin yung pansamantalang kaligayahan. Kung kapalit na nun ay eternal punishment. Amen? Hindi man natin maranasan yung eternal punishment pa kasi buhay pa tayo. Pero meron at merong consequences yan. Pwede kang mademanda, kapag nahuli ka, pwede kang mabaril, pwede kang magkasakit ng AIDS, herpes, etc. Pwede kang magka-COVID. Diba meron yan? Pwede masira yung pamilya mo. Di po ba? So, sana mag-decide na tayo, no? Iwanan natin kailangan iwanan para sa Panginoon, no? Iwanan mo man yung kinakasama mo ngayon para sa Panginoon. Tandaan mo, gagawin mo yung para sa Panginoon. Hindi dahil sa hindi mo mahal yung mga anak, kundi para sa Panginoon. Amen po. Maraming pong salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon. At muli, alas 8 ng gabi, bukas, muli tayo magsama para sa Saturday Gospel. To God be the glory.